Bigyan natin ng reaction opinion itong mga post ng dalawang retired generals tungkol sa pasabog ng 18 ex-Marines. But in reality, 16 lang palang Marines. Yung isa Army, yung isa reservist. Sabi ni General De Leon, do not underestimate the Marines. Kasi Marine General ito. At ako, maswerte ako dahil naging kaklasiko siya sa Command and General Staff Course, Class 13, 2003. So, do not underestimate the Marines. Salamat po itong mga matatapang na Marine ex-soldiers. Ito naman si General Pokis. Sabi niya, Part 1 pa lang yan. Marami pang susunod na iba. Ito, basahin ko na lang itong post ng Ang Balita Ngayon. Part 1 pa lang yan. Matapos ang paglabas ng joint affidavit ng 18 dating sundalo na naglalaman ng umano'y serye ng pagdideliver ng malaking halaga ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, naglabas ng payag si retired Major General Romeo P. Popes. Part 1 pa lang yan, marami pang susunod na iba. Yung lahat ng tumanggap ng mali-malitang basura, hindi na pwede magkaila. Okay. Bakit part 1? Meron pa daw 12 ex-Marines na magsasalita. Although yung dalawa parang alanganin ata dahil may mga kamag-anak o asawa ata na nagtatrabaho sa gobyerno. So baka 10. Yun yung part 2 magsasalita. Kaya hindi pa kayo nakakasigurado. Problema nila ngayon, paano sirain ang kredibilidad nitong mga dating sundalo na nagpapahayag ng nalalaman nilang katotohanan. Marami silang resibo. Kumpara kay Master Sergeant Orlay Gotesa, salaysay lang ang kanya, wala siyang resibo. But marami sa atin naniwala. Ngayon, itong 18, sabihin na lang natin 18 basta yung dalawa hindi Marines. 18 Marines. Ang dami nilang nilabas na mga litrato. Ito nga, may video pa nga. Sir, ingat po kayo. Yan helicopter delivery. Ingat sir, ingat po. Go! Start na kami ha. Sige. Naka-waste po ba kayo? No waste. No waste, no way. Mali-mali ang pera, sinakay sa helicopter. Uy! Hindi pa rin na tayo. Tayo na. Ramdaman ko yung makina. Pag ganyan po, lalayo na po kayo. Dahil magugulo ang hairstyle ninyo. Yan ang helicopter ni Saldico. Taga-deliver ng maleta. Matagal bago lumipad. Nakakatingin yung ingay ng helicopter. Ganun pala yun. Yan na. Ay, ilang maleta kaya ang laman. May nakita kong isa pang video. Lumalabas na sila. Nakarating na sila. Lumabas na sila. Nagdadala na ng mga mali-maleta. Yung isa kong nakitang video. At hindi ko na i-record o na... Salamat po. Ingat din po kayo sa mga... Okay. So, ayan. Kompleto ang resibo. So, ano ngayon? Ang palasyo, binabantayan ko,
Although expected na natin yung sasabihin ng Auntie Claire na sinungaling kung ano. Kaya medyo matagal ang kanilang meeting. May basa kong post basta may nag-post. Nag-meeting ang mga propagandista dahil nag-alala sila may part 2 pa na lalabas na mga sundalo plus nakalagay doon may mga active na sundalo pa daw na magsasalita. Well, yung 12 na second batch, sigurado yun. Kaya lang yung active, palagay ko alanganin. Huwag na lang. Advice ko sa mga active military police personnel, huwag kayong sumama. Tumahimik na lang kayo. Hintayin nyo na lang ang eleksyon. Saka kayo magsalita sa pamamagitan ng inyong balota. But this time, kawawa ang inyong pamilya kung sumama pa kayo. Kawawa si Colonel Munggaw na ngayon nililitis na through General Court Martial. So, Auntie Claire, ano na? Bakit hindi kayo magsalita? Inaabangan ng taong bayan ng inyong denial. Sino pa yung mga hindi nagsasalita? Maraming pinangalanan ng mga nagsalita lang. Si Abante, sabi niya, hindi anti-toto, politika lang yan, Abante. Si Comelec Chairman George Garcia, hindi anti-toto. Trillanes, hindi yan totoo. Sino pa ba? Abangan natin. Mga napangalanan doon, nasa listahan. Senator Soto, kasama rin siya doon. Senator Loren Legarda, Senator Mark Villar, Sandro Marcos, Romualdez, De Lima, laking pasabog. Salamat sa mga ex-marines na ito. Ang isang inaabangan natin ngayon yung nag-deliver din daw sila sa mga members ng Philippine media. So, yung pangalan o estasyon, nalalaman natin. Kaya exciting itong mga nangyayari ngayon. Comelec Chair Garcia itinanggi ang mga paratang ng mga Marines hinggil sa akusasyon may tinanggap umanong pera ito mula kay Saldico. Itinanggi ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia ang pagkakadawit nito sa mga sinasabing opisyalis ng pamahalaan na nakatanggap ng pera mula kay dating Representative Saldico. Matatanda ng kahapon ay nagsagawa ng press conference ang mga nagpakilalang 18 former Philippine Marines personnel at sinasabing nag-deliver umano sila ng mga malitang naglalaman ng mga milyong halaga ng pera sa iba't ibang opisyalis ng pamahalaan. Ayan. So, todo deny. Comelec. Kahit nga mga Philippine media, members ng mga may post akong nabasa kay Jason sa kanina. Ito yung inaabangan natin. Yung pahayag ng 18 Marines, ex-Marines, na hindi lang mga politiko ang diniliberan nila ng pera, kundi mga TV reporter, anchor, mga ganon. Basta. Kaya no wonder sa ngayon, yung mainstream media, walang balita, news blackout tungkol sa pasabog ng 18 ex-Marines. Kahapon, wala, tahimik. Ngayon, nagpo-post na yung News 5. Ang ipinopost ng News 5, una, yung pagtanggi ni Trillanes na hindi daw siya nakatanggap. Post kagan, mabilis, pagtanggi. Nag-post din itong News 5 ng ano na ba yung post nila kanina? Kalimutan ko na. At tungkol sa pahayag ng Philippine Navy na of the 18 na humarap, ang dalawa
ay hindi member ng Philippine Navy. Gano'n naman ang sinabi kahapon. 16 lang talaga ang member ng Philippine Navy. Yung dalawa hindi. Parang, I'm not sure, Philippine Army yung isa naman reservist. Ganun. So, what's the matter? Tapos, post ng News 5 na ang iba daw doon sa 16 Marines, ang iba daw doon na discharged dishonorably. So what? Ang issue doon, nag-deliver sila ng mali-malitang pera galing sa kaban ng taong bayan sa mga politiko, yan, kasama ang COMELEC, kasama ang mga Philippine media at iba pa. Yun ang issue doon, yun ang ano. Sagutin, deny. Yes, you can deny. Kasi ito, aligasyon pa man lang ito. I-deny ninyo to the max. Kailangan ang taong bayan, may karapatan, kami, may karapatan tayo, taong bayan, humusga. Kasi isa tayong korte. Court of Public Opinion, yung sinasabi ko niyan, yan ang first level. Public opinion. Labanan yan. Tapos Court of Law, yung mga korte na natin yan. Ebidensya ng kailangan. Then meron pang Court of God. Ang Diyos nakikita niyang lahat. Walang makakatakas sa paningin ng Diyos. Recorded lahat ang ating ginagawa. Kaya yung mga mali-maleta na yan, pwedeng ma-deny nila sa Court of Public Opinion, pwedeng hindi sila makasuhan, pagdating sa Diyos, nako, yari sila. Tingnan natin ha. Nagka-comment. 4,700 ang people who reacted. 3,600 ang tumatawa, 505 ang galit. 547 lang ang nag-like o naniniwala kay. So mga ilang percent? Sabihin mo na lang 90%. Hindi naniniwala dito sa pag-deny ni COMELEC Chairman Garcia. Comments. Jimmy Anusa, kahit ibala pa kayo sa kanyon, hindi aamin, kaya nanalo si Abante dahil dyan. Merzaim Sibiliano, what truly matters to Filipinos is their testimony. Correct. If they witnessed or participated in the transfer of heavy luggage under questionable circumstances, their voices deserve to be heard, protected, and taken seriously. Agree ako niyan. Roderick Fernandez, sue them, kasuhan, sue them, attorney, hehehe. Yan. Kung hindi totoo, di sampahan mo ng kaso. Ganun lang yun. Pet Tolyo, true, it can be denied unless you have concrete evidence. Don Robert Ramiro, ang suspect ay hindi umaamin sa krimen. Wait na ang abogado ko ang magpaliwanag. Yan. Kakabahan na kayo, lumabas na. The Great Magician, tawag sa kanya. Yan ang tunay na testigo, hindi yung nakasombrero at nakamas. Diyan masusukat ang kredibilidad ng isang testigo. Correct. Maalala nyo yung dalawang babae na testigo ni Ping Lacson sa Blue Ribbon? Naka-sombrero na, I don't know, naka-shiba, naka-takip pa. Tapos yung pangalan, alias Pata. Yung testigo ni Rizon Tiberos, ganoon din. Itong mga Marines, talagang matitikas. May iba sa kanila, nagsuot ng mask, lang kikita mo mata, mamaya tinatanggal din. Yan ang tunay. Kaya ngayon, sinisiraan nilang kredibilidad. Ano daw, na-discharge daw yung iba, yung dishonorable discharge. So what? Kaya nga, humanap sila ng ibang trabaho. O kaya nakapasok kay Saldico, dating Marines. O ngayon, nag-deliver. O, yun ang issue, yung pagdi-deliver. Pera ng taong bayan yun, for sure. O, bakit ka mag-deliver? Bahay pa ng presidente. Deliver sa mga senador. O, kasama, di umano, si Senator Soto. O, sino pa? Mga kongresista. Ito, COMELEC.
Philippine media members na deliveran. Ako, God save the Philippines talaga.